Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7, maghatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Usapin hinggil sa kapayapaan, kaayusan at kahandaan sa kalamidad sa rehiyon. Ito ang tinalakay sa 3rd Quarter Joint Regional Peace and Order Council at Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council meeting na pinangunahan ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Ang detalye sa report ni Carmina Camid. Pinangunahan ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakua ang 3rd Quarter Joint Regional Peace and Order Council at Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council meeting kung saan tinalakay ang mga pangunahing usapin hinggil sa kapayapaan, kaayusan at kahandaan sa kalamidad sa rehiyon. Naroon sa pulong ang mga opisyal ng iba't ibang BARM ministries, offices at agencies, AFP, PNP, PIDEA, Commission on Elections at iba pang sektor upang mag-ulat at makipag-ugnayan ukol sa kasalukuyang sitwasyon ng seguridad at pamamahala sa Bangsamoro. Kabilang sa mga tinalakay ang estado ng peace and order sa rehiyon, crime rate, bilang ng mga nahuhuling sangkot sa ilegal na droga, epekto ng mga pagbaha at kalamidad, at paghahanda ng COMELEC para sa nalalapit na BARM parliamentary elections. Isa-isang pinakinggan ni Chief Minister Makakua ang mga ulat at naglatag ng rekomendasyon upang agad na masolusyonan ang mga kinakaharap na suliranin. Samantala, humaharap sa malalaking balakid sa operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA BARM kung saan patuloy na sinusubok ang kanilang mga gawain dahil sa geographical na pagkakahiwalay ng mga island provinces at sa matinding presensya ng mga armed lawless groups. Ang mga natatanging kalagayang ito ay may malaking epekto sa pagpapatupad ng kanilang mga anti-drug operations at sa paghahatid ng mahahalagang serbisyo. Nagkaisa naman ang mga miyembro ng RPOC na mas palalakasin pa ang koordinasyon nang sa ganon ay maisakatuparan ng mga plano tungo sa kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Carmina Camid, BIO News. Naging daan ng MSSD sa paghatid ng tulong mula sa Office of the Vice President sa ilalim ng Relief for Indigents and Individuals in Crisis and Emergencies o RIICE program para sa mga residenteng apektado ng armed conflict sa Barangay Tamboro, Cormatan, Bayan ng Masyo, Lanao del Sur noong September 21, 2025 na isinagawa sa Masyo Municipal Hall. Nasa kabuang 400 food packs ang naipamahagi sa mga residente kung saan bawat pack ay naglalaman ng tig 5 kilo ng bigas at 6 na lata ng sardinas. Ayon kay Masyo Municipal Social Welfare Officer Haima Manongkarang, kabilang ang Barangay Tamboro, Cormatan sa mga naapektuhan ng clearing operation matapos ang mga armed conflicts. Dagdag pa niya, bahagi ito ng intervention upang matulungan ang mga residente na makabalik sa maayos na pamumuhay, lalo na't ang kanilang barangay ay itinuturing na high-risk area sa mga natural hazard. Ang pamamahagi ng ayuda ay naisakatuparan sa tulong ng 5th Infantry Battalion. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon ng Mindanao ang southwest monsoon. Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Mindanao. Kaya pinag-iingat pa rin ang mga nasa low-lying areas sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatirang malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at BARMM Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng BARMM Ready at BARMM Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng BARMM Ready sa inyong screens. Samantala, good news mga Bangsamoro, opisyal nang idineklara ng Department of Health na filariasis-free na ang mga lalawigan ng Basilan, Maguindanao, Sulu at Lamitan City. Ayon kay DOH Director 4 Dr. Ana Marie Salina Garfin, bunga ito ng higit isang dekadang pagtutulungan ng DOH, Ministry of Health, BARMM, mga lokal na pamahalaan, development partners at mismong mga komunidad. Binigyang diin din ni Bangsamoro Health Minister
Dr. Cadil Sinulinding Jr. na ang tagumpay na ito ay resulta ng 13 taong walang sawang pagsisikap ng mga health workers at stakeholders sa rehiyon. Kasabay ng selebrasyon, nagbigay ang MOH-BARM ng certificates at cash incentives sa 3 probinsya at sa Lamitan City. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa bansa na isang buong rehiyon ang opisyal na naideklarang lymphatic filariasis-free, isang makabuluhang hakbang tungo sa mas malusog na Bangsamoro. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Bangsamoro ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Jana Datuali ng Bangsamoro Information Office, naghatid balita sa ngalan ng serbisyong publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.